Alamin natin ang sitwasyon sa Batangas Sport Wing. Nasa linya natin ang manager ng Batangas Sport, si Dr. Rosilito Sino Cruz. Dr. Sino Cruz, magandang umaga. Si Joel Swing. Magandang umaga po. Magandang umaga sa Joel. Ma'am May, magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Marami pa rin pasahero sa Batangas Sport ngayon, Dr. Sino Cruz. Marami pa rin po. Pero ang pinakamagandang balita dyan, naibalik natin yung sistema na medyo sinira po kahapon po na madaling araw. Bakit Sinira po po, Nino? sinira? Ano ibig sabihin nun? May pila, umalis yung mga tao sa pila tapos para tuloy nagrarally na. Ha? Oh. Anong oras po nangyari yan, sir? Mga bandang alas 4 po na madaling araw. Oh. Naayos natin, ibalik natin yung mga bandang alas 10. Ano? Umalas po sila sa pila. Baka pasahero, Dr. Sino Cruz, yung nagrally? Tama ba? Parang nagalit tuloy na kumalas sa Nagagalit pila, na. nagumpukan sa harap, hindi na sumunod sa pila. At lahat, may kanya-kanyang dahilan na dapat sila imauna. Nag-uuna sa pila. Matagal ba ang pila? Medyo may katagalan dahil po talagang dumagsa po yung ating mga pasahero. Mula pa po nung araw ng Biyernes, talagang tumaas pa po. Nung Biyernes ay 20,000, nung pong Sabado ay 25,000, kahapon po ay 26,000 plus. Ano ang nagpapatagal sa pila maliban doon sa dami ng mga pasahero? Kulang ba tayo sa mga sa mga teller? Hindi naman. Hindi naman po. Yung ating po mga barko, madali po na pupuno. So, may biyahe po yan para makabalik agad. Talaga pong kahit pa paano masasabi natin, pagka ganito karami ang pasahero, yung dagsang kanya, kailangan natin magdagdag ng barko. Nagdagdag na po ba? Sa ngayon po, wala pa po tayo nababalitaan na gano'n. No? Wala pa. So, yung turnaround ng barko ay matagal. Ay, mabilis po. Katukayan, ang ginawa natin mula po nung Biyernes, pagdikit po ng barko, pag-unload po, pinapaloadan na po natin para makaalis agad. Kamusta ang alon, Dr. Sino Cruz? Nakikisama naman po sa ating mga kababayan, pati po wala pong paulan-ulan po rito, mabuti nga po gano'n. Para po maulan. Kaya lang po talaga, ang sabi ko nga, ating mga kababayan dito ay disiplina po ang kailangan. May sistema po, kailangan po tayo sumunod. Paano po ninyo na ibalik yung maayos na pila ngayon? Na, paano kakalmahin mo yung mga tao? Galit na yung mga yan. Wala silang choice kundi pumila. Diba? Una siguro, natakot sila. Ako mismo dumakma dahil po yung pinaka... Dinakman ninyo. Sino po dinakman ninyo? Mayos ka, Dr. Sir Sino Joey. Cruz. Sino Barrier, dinakman ninyo, Dr. Sino Cruz? yung pasahero. Ay, pasahero Hindi po. tayo barrier dahil may mga urot ba, yung mga nag-uudyok. Apo. Sinisira talaga yung pila eh. So, nung nakita nila yung sinakay namin doon sa mobile ng Port Police, medyo kumalma. So palagi na po may nagbabantay ngayon dyan na Port Police para lang siguradong walang lalakakala sa pila. Dati naman po may nagbabantay, medyo na biglaan lang tayo nung madaling araw dahil bigla silang kumalaso sa pier at gustong-gustong pumasok. Ang alam ko kasi nila ay totoo po napakaluwag po nung passenger terminal building na bago. Pero sa maniwala kayo hindi napuno po yun hanggang doon sa departure area. Gaano So po? hindi po makapasok na kailangan nilang pumila sa may walkway. Ano? Oo. Ayan po, bago nga po, meron pong bubong yan. Hanggang kailan nyo inaasahan ng dagsa ng mga pasahero dyan? Hanggang bukas? Hanggang bukas po ng umaga. Hanggang bukas ng umaga. Tao pala yung pinag-uusapan natin na nagkagulo sa pila at mahaba ang pila. Paano po yung mga rolling cargo kung tawagin natin? Yung mga bus, mga truck, mga sasakyan? Ay, itanong ninyo, ang pinakamatinding issue dyan po sa pila ay meron daw naniningil ng 1,000 to 2,500 para mauna sa pila itong mga, lalo na yung mga private vehicle. Meron ba? Meron bang ganon? Meron pong gano'n na balita, sabi ko nga, it takes two to tango. Nagsasabuatan. Nagsasabuatan dito kayo. Meron nga po nagreklamo sa ating pong himpila sa Port Police, nagbayad daw ng 2,500 doon sa magta-tricycle. Tapos sumunod naman sa pila. Nung nakapasok na, gusto mawiin yung binayad, hanapin yung tricycle driver. Saan siya nakipagkasundo? Sa tricycle driver? Sa tricycle driver, Ano naman poder ng tricycle driver para may kapag-deal ng gano'n? Talagang modus po ba yun, Sir Joey? Naghahanap din siguro ito ng mga bibiktima, mga mapagsamantala rin. Panlamang. Sir, Tricycle nagpakilala driver. pa nga ako natawa siya ng general. Sabi ko, wow. ng general, nakipagsabuhatan ka doon, alam mo, illegal yun. Ano ba yan? Bakit nagkalilipa na ang mga dyan? Mga picture? Scams, oo. Ba't may mga ganon, Dr. Sino Cruz? Umabot po kasi dito sa may Port Akis Road. At alam naman natin, itong sa perimeter, beyond the perimeter, nandiyan po, may mga residential po dyan.
Gaano po ba kahaba ang pila ng mga sasakyan na dapat ibabiyahe palabas? Mga humigit ko mo lang isang kilometro po eh. Kaya siguro nag-uunahan sa pila, Joel. kaya Yung nga. ganyang karaming pasahero, ang daming scam talaga, Joe, hindi ba? Hindi po ba, baka napaka-prone sa overloading, Sir Joey? Hindi naman po. At may nakabantay naman po tayo na ating mga kasama sa Coast Guard. Mm. Yung nga lang medyo kagabi, medyo nadismaya po ako sa iba. Dahil may mga pasahero po na magaling po ng passenger terminal building, hindi pa nilang time na sumakay. Tinulak po yung boarding gate at Ay. nakarating sila hanggang sa rampa. Aba, Sabi ko nga po bakit po kayo nakarating dyan? Unsafe na dyan. At pag nalagot yung mga tali ng barko dyan, pinakamababang ospital. At pag tinabahan kayo ng tali, ang kakapal pa naman ng tali niya, Joe. Ay, oo. Di po ba? Yari Sir, sa nylon. nasusunod pa rin yung manifesto. Ako yung doon na dinidikdik ko yung oo issue ng naman. manifesto. Baka ma-overloaded tayo, may mangyaring masama. yan po yung binabantayan po ng ating kasama sa Coast Guard na meron silang counter, no? Mm-mm. Pero kung may papaliwa, iba po yung overload po sa overbook. Ang binabantayan po nila kahapon, may quit sila sa overbook. Kaya nga yung seating capacity. Oo. So, sabi ko nga, para lumuwag ng konti yung ating pong passenger terminal building, mag-early boarding. Mhm. Pero hindi po pumapayag yung ating PCG dahil baka mag-overbook na, overcapacity. Kasi yung mga sasakay na rolling cargo, lalabas, syempre bibilang din po yung mga tao niyon, uupo rin po yun sa loob ng barko. O sige, basta at siguro ang pinakamainam dyan para maiwasan natin yung mga tao pumatol sa kalokohan dyan. Para may scalpel, no? Mapaayos pa natin siguro, Dr. Sir Joey, yung sistema. Oo. Para mapabilis pa yung daloy ho ng mga pasahero paloob. Yes, sir. Hinihila papasok ng loob ng mismong pantalan. Lahat na po ng espasyo po doon pinalagyan ko na. Ayun, very good. Kaya lang talagang parang napakarami po talaga yata ang bonus ngayon ng ating mga kababayan. Hindi sa akin naman. Dala-dala Baka pwede pang maghabol ng dagdag na barko yung mga shipping Turn natin. around. Baka naiipit sa Andaya Highway, hindi kaya? Layo. Baka dapat kailangan talagang quality sila sa dagdag na barko, Director. Ay, Doktor. Palagay ko po, tama po yun. Actually, nakipag-usap na rin po ako sa isang shipping lines dito. Kung baka kung tawahin ko, ito yung superstar dito. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng isang malaki-laking barko mo dyan. Oo, yan. Oo, sige. Alright. Dr. Joey, salamat. Sir Joey, Mag-ingat thank ka. you. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good Dr. morning. Roselito Sino Cruz, ang manager ng Batangas Sport. Baka kapuso pa